nga tanan kit ma-absorb liwat nato kung ano ang message sa Lord. Kasi truly, niniwala talaga ako nga God is preparing us. Naniniwala talaga ako nga before mag-end ini nga year, something great is going to happen. Amen? Mayon talaga ibang kakatiwala ang Diyos nga iba sa ato. Ayoko paghimang raw kitala daramoan waray. Kasi possible diri ba sira good at pagkakatiwalaan sa Dios. Naniniwala ako kung sino ang adi. Kita iton nga prepare sa Lord para sa ato yung message nga mayon talaga karuyag himuon ng Dios sa ato mga kinabuhi. Kaya muli kamayan mo yung katabi, sabi mo pinagpala ka ng Diyos. Amen. So, ang word sa Lord kasi, naniwala nga, danay siya comforting, danay naman nila siya rebuking, danay reproach, So, package talaga ang word sa Lord. Depende sa ato pag-absorb, depende sa ato pagtanggap sa salita ng Diyos. Pero naniniwala na ang salita ng Diyos talaga maupay sila ang epekto sa ato kung tatanggap po nato. Amen. So, ang title yan ako nga ni ka Jermaine, alam mo, matanan kit makaka-relate sini talaga nga topic. Medyo halaba, pero siguro ko kung medyo kikita ko ang oras, kung alanganin, tutungkong ko na lang. Kasi, halaba talaga siya. Pero interesting nga topic siya. Ang kanya title, Evil Reports and Conflicts in the Church. Again, evil reports and conflict in the church. And nag-share dito si Bishop Alan. So, for sure, magkaiba kami kakaiba siya mag-share, Pero, I pray nga, ang Lord ang mangusap sa atong tanan. Kasi naniwala ako nga, diri lang kami kastorya sa Lord, nga tanan kit. Amen. So, ang pinaka-major nga challenge in managing conflict in a scripturally healthy way is the problem of what the Bible calls listening to an evil report. Listening to an evil report. Ito, mahilig kit mamati sa mga negative nga gitsusugad sa ato. Diri la tawo, bisan ang huring sa evil. Ito, alam mo na nga, determination sa iyo, negative nga ni. Di ka negative ang effect sa ato. Diri itong tikang sa Lord. Amen. So, mahilig kit ka rin mag-entertain, mamati, sa mga sugat siton nga mga huring, mga huring sa ato. Delikado. Sa'yo ini sa ato yan ini ang topic yan nga. Dapat kasi, ma-identify ta kung ini ba kahuring mauupay-bay ni, hindi ka pwede sa Lord, makakauupay-bay ni, o mabarasin ni epekto sa ato. Amen. Diba? Daraman huring. Kada minuto, kada segundo may huring. Bisa na nagkikita ka, nag-Facebook ka mo yung mga nabasa doon, may huring. Amen? Lain na doon, saan huring mismo sa tao magigagamit, nagpapagamit. Depende ko nagpapagamit siya sa Lord, maupay ang kanya huring. Pero diring hani, maupay huring, delikado. Maaraw na kit kung sino daw laan, kung ano daw laan, katuyuan ang sino nga huring. Kita ta sa Genesis. In Genesis chapter 37 verse 2, ang bago dito sa Easy English. This is what happened to Jacob's family. Joseph was Jacob's son. He was 17 years old. He kept the sheep safe with his brothers. These were the sons of Bilhah and the sons of Zilpah. Bilhah and Zilpah were his father's wives. Now Joseph told Jacob bad things about his brother. Nga din naman sa Numbers. Numbers 14. Verse 37. Sa Easy English, bago din is, so the Lord sent a bad illness, and it killed those men
who gave a bad report about the country to the people. So, pamatiyan, gusto mo pa yung mga verses, ano? May ang mga diri maupay nga nakuha kapag an sa'yo naghinatag sa mga bad reports. Numbers 13 verse 32. Sa is English, so they gave to the Israelites a bad report of the country that they had explored. And they said, we went through that whole country and we explored it. It seems to it the people who live there. And all the people that we saw in it were very big. Ito, pag kuwan ini nga to sa spice, 12 spice. Ang napulo, ang kanra report, diri maupay. Diba, git pa spice na nga pakitan sa kanraan ganaan, higit anara. Hala, gididagko yung tao. Digan, ang mga prutas dito, dagko na nga yung tao, gibubuhat pa ang sayo ka, ito grapes nga, sayo ka, sugad dito, diba? Gibubuhat pa sa duha ka tao, ano, sa sino ka didagko. Kaya lang, ang napulo, ang nakikita nila, ang kanilagko sa tao, nga pwede tao, mo lang sini. Chicherya. Ano, ito na karakuan, ginhanok nila ang mga Israelites. Ano, nanong epekto si doon, nag-aklas na sila, karuyag din nila, nag-murmur sila, naglata na sila sa diri tama, karuyag nila, bumalik, ano, nadiri na sila magdalitsyo. Grabe ang effect. Sini nga bad report. Samantalang, yung duha, si Joshua nga si Caleb, kasi optimistic sila, kapag nano pa na ito ginuulat, kipapaysay ang lugar. Nga ginahatag sa atin Lord. Kita yung pagkakaiba sa bad and evil reports tapos at good reports. Diba? Si Joshua na si Caleb, naghahatag sila sa encouragement, naghahatag sa perseverance, nga si gin-ignite nila ang faith sa mga Israelites nga dili mahalo kunan man na ito ang kanya yung papakita dito yung mapaysay nga promise ng Lord nga tara na kay excited grabe ihatag mo sa Lord yung mapaysay dito ang napolo man ay kitsi na ito kay kakauno na dakuin takbo dito diba sugad siton ano kailangan ma-identify ta kasi depende ito sa naglalata sa condition sa heart sa level of faith sa naghuhuring sa nagre-report sila to sumat sa in. Kaya yan sa'yo sa pinaka-problema. Diri la sa church, sa family, bisan diin, bisan sa trabaho. Ito nga, mga evil reports nga nagkokosin conflict. Amen. So, what causes conflicts in families, churches, or organization to flare out of control and split the entire group? Di ba yung mga situation nga, nagkakayong sa bago pa, at si Dabo, wala na pakailog, wala nang bumbag, nag-flare up, has na nagkukosin, puro blacket. Di ba? Sa church monitor, di na kami, di ba? Kika kami, di ba? Paupilit to, magliliwat kami. Sa family, hala, puro blacket. Hindi na kinatuhay, di ba? Kasi doon, may magkakasin conflict, nag-flare up kunoan sa ramong Nano kuno ito yung mga nagkukos sa tingin niyo? What causes close friendships to be broken when neither party offended the other? Nano ba kuno ang mga nagkukos sin pagburublag sa mga mag-close niya, may best friend ka niya na, di na ka mag-best friend, best enemy na ka. Ngayon si Don, kung sino man offended, nano ang naka-offend, nano kayaan nagkukos si Don. Sa tumo pa yung pero ka magkaupod niya na, iba na, magkaiba na iyo upod. Kasi, iba na kayo upod kasi mayaon, nag-cause bad report. Why are attempts to restore ini? Kinano nga mayon kit nag-attempt kit nga i-restore ato mga kabuktuan nga nawawara. Kunyari, si brother ko, wala atin. Kita try ta i-restore, kika-istorya ta, pero kalimitan nag-fail kit. Kaya kalimitan ang cause siton kay may ang bad reports sa kanra.
Minsan na natanggap ka, di pamatian niya, diri maupay ang karapag-absorb. Amen? Kaya, kumbaga, feeling defeated ka nga, kaya ano masisikaw, di ba? Pero, kailangan nato, maliban sa ma-identify nato kung ano nga classes and reports ang ato natatanggap, kailangan makita nato yung authority luwag ng ginhatag sa ato sa Lord. Ano? Nga ang Diyos nga ito pinaglilingkuran, makapangyarihan. Ayaw langit ukaw. Ano? Kung anak mga kabuktuan, may yan sara, mga sisilong, bisan ano nga ato, sugad parang, waray. Ano? It's okay. Ihatag nito sa Diyos. Yan, ayaw pagtantan ni sa panalangin. Kasi si Holy Spirit, kung mayaon bad spirit nga naguhuring, kaya luwat itong i-counter ni Holy Spirit. Amen! Palakpakan muna natin ang Diyos. What is an evil report? Nano ba kung ito nga evil report? Ito, nano sa ato, sa ato pa, marites, o kaya gossip. Nano ang ibang under sitot? Ini nga sul-sul. Mahilig manulsul. Sino din yung mahilig mansulsul? Marisol ngayon at no, marites, marisol. Ano? What is an evil report? An evil report involves distortion of fact. Gibawa kay ang kamatuuran. Incomplete fact. Kulang na kamatuuran. Kulangan, ano, tinikuntaan, tutuin, pero may kulang, kaya nawawakay. Or false information, mali nga impormasyon ang kinahatag. An evil report is given with wrong motivation. Ano? And causes the hearer to come to inaccurate conclusions and to respond with an scriptural solution. Ano? Tungod kay dili maupay ang motivation ang kanya kareksig nga ano, ibang kanya intention sa kanya ginsugad kaya mapara. Siguro ko bitter siya, mayang siya nga tulisod nga, aram mo, siguan, maiminimin na lang, sisiton. Ano mga mapara? Siyempre, nagkakayaon sin mapara nga conclusion sa kanya ginsugaran. Kung ini nga kanya ginsugaran pa, yaon liwat something, sini nga sayo. Kumbaga, kindugngan mo. Bisan man diri itong totoo, gingatungan mo. Sino din yung magkatong-gatong? I pray nga, matutukit siya, no? Minsan kasi, pag nalalangot kit, bisan tayo doon close, pag nalalangot kit, nilangtang kit talaga, nadatong itong niya time nga, maarap kit nga, inilot siya, mayaon si something sa kanya, gagatungan. Ano? Kaya naglalala. Amen. Evil reports are so destructive that they can even destroy long-lasting close friendship. So, bisan ginihahay na bisan nga na ito mag-asawa, nasya-shock accident nga ito, pira na ka-years, ginihahay na talaga ito, di mo akalain mo, bubulag. Kung saan uman, harap na, kung saan uman, pira ng kabataan, mga pag-problem. It is all because of evil reports. Amen. Sa pamilya, lalong-lalo na ito, puro black. Kunyari, ang sa'yo, nagtrabaho sa aray, sa kantero mo yung parang sul-sul nga, inoy, maaram ka na, ikita ko sa TV, ito yung sinisir mangyayari. Diba? Mayan mga taga-sul-sul sa doon. Either dito sa ato sa harayo or an-adi as sul-sulan. Sanglit, anong nangyayari? Wala man dito gihinakuan sa'yo, nga aliman pa kayo, imagine ka naman, ano kay kanina, wala yung sa tawag, paano nag-adlaw itong wala sa pagpunta? Ano? Kasi, ang sul-sul. Amen. Di rito maupay ka na, di mo itong trabaho. Remember, nagpakali si Satan to kill, steal, and destroy. Amen. The definition of gossip is simple. Rumor or talk of a personal and sensational nature. Someone who habitually spreads sensational or intimate facts. An evil report is an unauthorized, distorted, or false report that influences us to form an evil opinion about another person. Again, an evil report is unauthorized. Hindi ka authorized na magsugad. Ano? Ikaw ang mauna-una ka. Di ka man maaram saan ngatanan, nag-iinuna ka, masumat-sumat ka nga to. Di man mahunin kayo sa sumat. Distorted, di pagod maaugod talaga. Ano, or false report that influences us to form an evil opinion. Nagkakayong kinsin, wow, ba't kayo?
udukoy ko. Ito na, no? O mga expression about another person. Ako na yung tawag sini kasi, agi ako raw ini. Sad to. Pero, grabe talaga pagtuturo sa Lord. The defilement of listening to an evil report has parallel stages that results in spiritual defilement. Una, ignorance of the evil reports spiritual realities. Ang bago din, gossip has become a normative practice in the Christian life. Ito ito. Ang pagsinulsol, ang pagpinanlabot, naging normal na kuno ito bisan sa mga anak sa Diyos. Kit enemy mo hipid kun danay sukat siton. Nagiging normal na kuno ito sa ato kinabuhi. When we run across a Christian who honestly believes that gossip is okay, parang kung may kakilala nga Kristiyano tapos sa kanya parang okay ganito itong pinanlibang. Okay itong pinanlabot sa libang. And even beneficial kay, okay itong kay. Siyempre parang siya, beneficial sa kanya nga. Lalo-lalo na, inalalakot siya sa itong nasayok na gininilibak. Diba? We know why they came to that conclusion. So aram ka na, kay nano nga naabot sila sinsugat siton. Parang okay na sa kanila. When God's word is clear and imperative on the evils of gossip. Alam naman nga mali ito, pero kaya na naging normal sa kanila kasi may mali sa kanila. May diri tama sa kanila heart. Amen. Most Christians have not let Christ transform them beyond the first stage of salvation. Hindi ko na-realize kasi ang bagaw. Sa kintanggap na si Christ, we are new creation. The old has gone and the new has come. Amen. Sa ato, sa kintanggap na si Christ, alam ta nga, kipag-ukit. Pero, kailangan na ito ngayon matutunan. Nga, at unang nga kipag-o doon, anong gawin sa gibibinas, nag-inarama? At unang nga kipag-o, sa karawat na si Christ is our spirit. Kasi, di ba, ang nakadina sa ato, kalikasan ni Satanas. So, saan karawat na si Christ, pagikanta si kalikasan ni Satanas, gintakap na otro si Zoe. Ito na nabag-o. Kaya nagkakayaon kitsin, kamalayan nga, uy, di rin na ngayon ninitama nga ako ginini mo. Amen? Ada na mayaon na conviction, mayaon na banal na pagkatakot na abot ito kasi karawat na naliunan yung spirit nga ani sa ato, nagdidwell in sa ato. Amen? Di rin na yun, ang problema, na mag-o yung spirit, pero walay niya buligi ang kanya sarili, mabago ang kanya soul. Kaya ang nangyayari, dadatong sa point nga, nag-grieve si Holy Spirit. Nakukurian si Holy Spirit, kaya instead nga, dapat kunta, i-feed mo si Holy Spirit, ani ka lang sa church. Nafe-feed lang si Holy Spirit kapag nag-worship din, nag-mati ka, pero sa bugos nga week, iba rin gin-feed. Ang imo soul, gin-feed mo sa kanya kahinaan. Kaya nangyayari, sa spirit na mag-o, pero ano yung soul? Ngaran-ngaran ka lang nga, believer of Christ, pero iba at manifestation sa imo. Kaya, ang nangyayari, nabubutasan or nakukuhanan nga, mabay doon, mabay doon. Diba? Kasi, talaga, hindi mo nasimba. Diba? Sa sinon, iba ang nangyayari kasi kaiha mo na sa church, an imula spirit o maarang ka na ada ng conviction, maarang ka na sa salvation, maarang ka na, pero di na nagbabago ng soul. Kasi yung soul, ikaw kasi ang magdi-decide. Imo itong decision. Amen. Ikaw liwat at mabuling sa imo sarili nga mabago, i-allow mo si Holy Spirit nga mabago. Ngayon, kung pahilig ka mamati sa evil reports, mas interesado ka sa mga negative reports, diri mababago si soul. Amen? Kaya, kumbaga, nano daw lang pakiramdam ni Holy Spirit nga ikintanggap. Amen.
Mayroon darako na to nga, problema, maghimang raw ka nga, kaihan pamansin ni Pero ang batasan sa makalalangon talaga. Nadudaw lang ni Dinibubag ko. Nakakapatid mo sa word. Amen? Kasi, decision yan. Mayroong personal decision sa ato. Ano? Kaya yung spiritual growth nato, yung level of spirituality, faith nato, magkakaiba. Depende doon sa yung tao, paano niya pinapahalagahan yung salita ng Diyos. Kaya pwede ka nakakabati, pero hindi mo gina-apply. Amen. Hallelujah. Mas gina-apply mo pa yung mga negative, ngayon mo nababatian, or mga worldly, mga nafe-feed sa imo. Ang mga most Christians have not let Christ transform them beyond the first stage of salvation, especially in their way of thinking and mindset. So, karay David, paano ka ba mag-isip? Ano? Ang bagay nila, mindset ba? Mindset. Diba? Paano ka mag-isip? Pero may ba, di ka tipon, mo giniisip. Bisan man, wara ka lang di doon. Very, kuwang ka, sensitive. Diba? Paano, bakit mag-isip? Kailangan kasi, kaupo dito sa nababago sa ato, sa gintangkap na si Christ. Ang bago pa, ang battle nasa mind. Diba? Yung pinaka-battle nato nga mga anak sa Diyos, adi sa utak. And number one nga kalaban nato, ang ato ta sarili. Kasi kung nanoan ato gina-absorb, nanoan ato ginpapamatian. Amen. Hallelujah. This places a limit on how and what Christ is able to accomplish in our lives. Nakakalimitar ngayon kung ano ang ina-accomplish ni Lord sa ato kinabuhi. Amen? Therefore, the results of this behavior is that gossip. Ang resulta kayo sa ito, gossip. Becomes a normal practice. Nagiging normal na la. So, most Christian listening to or spreading the news are not aware that it is wrong because their experience and minds tell them that it's okay. Okay la, kasi rangani, mga utak. Ang bago, lugod sa imo gini-invite, sus mo, takman dito. Rangani, nagbabago. Okay ka na ito, nalalaka mo na dito. Diba? Para takman. Ito na ka nagilata kasi ito na nahigigitan. Hello. Amen? Hindi ka na-disappointed. Amen. Nagalili? It's okay because I get away with it. And it's okay because I never heard a correction from reliable sources. Parang naging okay na lang. Wala pa na sa'yo nag-review. Parang sa'yo nagsabi niya, huy, di, ito tama. Amen? Ito na, makuri. Proverbs tells us that a scoffer who is rebuked will only hate you. The wise, when rebuked, will love you. Ano? Kung pino ka scoffer ang gamit doon, gitan ka sa ibang version. Proverbs 9. Proverbs 9 verse 8. The ISV, bago nila, don't rebuke a mocker or he will hate you. Rebuke a wise person and he will love you. Easy English. Do not tell these people that they are wrong. If you do, they will hate you. You can tell a wise man that he is wrong. If you do, he will love you. So, ito ang pinaka, kumbaga, mababaw nga translation. Satan will gain an advantage over us if we are ignorant of his devices. Kumbaga, advantage kang Satanas na magamit kit. Kapag dili kit aware kung paano siya nagkikiwa, paano siya manwakay. Amen? Remember, ginulit ko sa iyo, He came to kill, steal, and destroy. To kill, pag-isad niya to kill, ito ginsirahan mo sa'yo. Ang bago din sa Bible, mamamatay tao ka na, wala mo pa man patayap physically, pero spiritually, para sa Diyos, ang kakulaw sa imo, mamamatay tao na. Nag-isip ko pala sin mabara
sa imoy kasi tawo. Diba? Dili na kalugod-lugod sa Dios. Kill is steal. Nakakawara sa ato kapayapaan, sa ato kagalakan. Nakakawakay, destroy. Nakakawakay sa relasyon. Sa relasyonis. Amen. Pag dili ko no aware sa ginihimo sa strategy ni Satan, advantage sa kanya. Kaya no, kita mismo ang gigagamit para makawakay sa iba. Amen. Ignorance is not being aware of destructive power of untrue or distorted words. Again, ignorance is not being aware of the destructive power of untrue or distorted words. So, yung pagiging ignorante ko, no, diri ito correct sigon nga, diri ka aware, diri ka maaram. Saan? Destructive power, saan diri ka matuuran? Sa kabuuan or distorted words. Ibig sabihin, maaram ka. Diri doon karoy nga yung pagiging ignorante, masad ka kay diri maaram ka. Pero, ang bago din, the tongue is a fire, a world of iniquity. It defiles the whole body and sets on fire the cause of nature. And it is set on fire of hell. So, nakikita ka nga, delikado talaga ang dila. Ano? Dili ka kasi makasugad nga, dili ka aware. Minsan, delikado nga dito, maaram. Kaya nga, baga ko, ang kikukuri nga kalaban, yung aram mo nga maaram sa word. Maaram siya, aware siya, maaram sa word. Pero, the way nga naglalata, dili maupay ang nagawa sa hiwa. Puro negative, puro mabara ang nagawa sa hiwa. Ano, dili mo nung sugaran nga ignorance ito. No. Diri sa siton. Kasi si Satan, diri siya ignorante sa word. Maaram siya sa word. Verse by verse. Pero distorted. Ginwawakay niya. Amen? So, sa ato liwat, naramo din sa mga anak sa Diyos ang sugat siton. Kaya iton ang minsan ang tisod or nakakasuol sa kasi anak sa Diyos. Kaya ang iba, pag maluya ang pananampalataya, diri na lang nasimba. Amen? Kapag ito ang kanra naranasan. Ignorance of its defiling power gives the enemy the power to manipulate. Diba? Naghahatag ang demonyo sa kapangyarihan para makapagmanipula. Manipulating spirit. Kapag diri siya aware sa defiling power ni Satan. Di ka naabat, imbis kung nga ikaw ang nagpapalaya sa demonyo, ikaw pa ang nagpapagamit sa demonyo. Amen. Hallelujah. Number 1, there is ignorance of how words destroy close friendships. Bago dito, he that cover transgression seeks love, but he that repeats a matter separates very friends. Proverbs 17:19. Anta sa ibang translation. ISV, the person who loves transgression loves strife. The person who builds a high gate invites destruction. Is English. A man who loves a quarrel really loves sin. And a man may think of himself a great because of what he does. Or he may build a better house than he has money for. But he is really causing trouble for himself in the end. Ano? So, may kita doon nga self-centered yun nga tao. Tapos, kung siya labot ko nakasusiya. Ano? There is ignorance of what constitutes an evil reports. Ang bago din, distorted and unchecked fact, bias, and self-feelings, and evil intentions. Number 3, there is ignorance of how evil reports are given. Mayang kono, ignorance kung papaano ang mabara nga report gin hahatag, gin susugad. Evil reports are communicated by words, tama? Lata itong naging sugat sa imo. Verbal ito,
tawo man iton or spiritual. Kaya naglalata talaga itong sira. Facial expression. Minsan gagamitin ni Satan yung facial expression. Kunyari ikaw, hala mo, yan yung imo gininisip. Kunyari, may katrabaho. Darama rin problema sa imo trabaho. Darama yung dili nag-drawing kay mo kay. Darama yung ginisip. Kaya to si sister, inaagi, ipansin ka, wala ka pamansin kay halaya, wala ka abat kay halaro mo yung ginisip. Ang bago ni Satan, sus, kulawi kasi itong noo. Diba, gintuan mo, di ka wala ka man napansin ha. Dahil lang sa facial expression. Si sister, ang kanya kahimo, so ito talaga si Don, mayon matarong mangulang, mayon ito parang nagpinanliparong, pero diri siya man sa wala ito sa kanya. Ang bago ni sister, kay ibang kanya gininisip lang niya. Si Juan doon, no? Wala, may nanulak sa kanya, pinanliparong, pero may wala mo na. Di wasad si Don? Wasad ka man. Wow, ako liwat. Ako la. Parehas si Dayan. Di ba, siya sa Satanas. Kitinindihin talaga ito siya. Facial expression na ito. Hindi ka maaram. Grabe na ngayon sa tugin. Papangarama, nagsimpa lagi hapon. Pero grabe ng kanya ginaagian. Hallelujah. Di ba, ginisipan mo pa si diri mao. Gestures. Mga gestures, mga kiwa. Na diri siya aware. Yung kiwa nga ito. Kung dito siya suplada ito. Ano? Grabe talaga ang kaaway. And tonal pattern. Yung tono. The way maglata. Kunyari ako, i-high pitch siya. Ito siya, iisong ito siya. Naglalata mo mula sa ako, di lang nag-iisong sa kanya. No ba? At dati sa kanya, grabe nila, wagaw na. Ako, ha? Wala ka lang pag-isong, nagsulat yan lang. Di ba sa sinon? Depende sa kanya pag-absorb. Di ka, sa kanya nag-isog na, wala ka pa mapag-isog, dito sa kanya istorya, sabi sa kanya batasan. Pero pinatliat, kung ito siya, ini nga, suplada ito, kasi ito na, no? So, kaya ngayon, kuan, ini nga, tungod kay di rin niya kikilala ang tao, ignorante siya kung sino ko talaga kung nanan karakter sa'yo, ang kanya gin-report nga to, diri totoo, diri tama. Amen. Nag-depend nila siya sa gesture, the way ang tono sa panlata, the way mangulaw, sinun, yung facial expression. Mayaon talaga, iba-iba na itong facial expression, kinibibig. Iba-iba, may matawa-tawa, may mapintas, noon tawa, di ba? Kaya nga, ito na kison, nga kailangan, kilala nato ang karataksa. Kilalanon mo, lalo-lalo din sa church, kilalanon mo, ang imubugtog sa Ginoo para dili ka maisahan ng kaaway. Amen. Importante ito. Kunyari, naamat ka nga, si sister, wala ito, kaharadong sinipagduok. Mas, namos ka nga, mas tumuo ka para makilala mo siya, ano? Kasi pag nakilala ka, di ba, ngayon, nagsan ka, parang ka sa unang, kahuna ko sa im nga, suplada kang kahuna ko sa im, isugi ka, kipintasi ka, dili man ngayon. Kasi, nakilala ka na niya. Pero, di ba, kung diri mo kikilalanon, kaya may ang tao nga diri mag-approach ko, diri siya unahan. Sanglit ibang kanya gininisip. Amen? Kita, diri dapat sa siton. Para maghatag man si diri maong impression, paarap ka na, diri, maula talaga itong siya, nagkakamali ka, kuan la itong isip mula itong. Ilala kung akay, kuan itong siya, may ni, di ba? Hallelujah, palakpakan natin ng Diyos. They stake in Genesis chapter 3. Ang bago pa, sugad siton. They can be subtle or obvious, quiet or angry, sweet or bitter. Pareho ito kuno sa snake sa Genesis. Ito kuan Eva, nga bago niya, tutuo pa. Nga diri ka pwede song kumaon, sa ano doon. Di ba? Parang concert, pero balitaw, iba nga yung kanya karansit nun. Bago mo na ito, thank God, pwede God. Pwede ito doon, inilaan diri, pwede. Ay, mamamatay ka, di ka ito totoo. Sino no? Di ito totoo. Di ko mamamatay. Ang bawala, nadiri lang nga magparihas ka. Sa kabatasan, kaya iwas-iwasan taan sila sito na kunwari concert, balitaw, iba ni imo, motibo, iba ni imo kaheksin nun. Hallelujah! Di rin na dapat ito nahikikitan. Di rin na dapat ito nagmamanifest sa mga anak sa Diyos. Amen?
Number 4, there is ignorance of who gives evil reports. Giving bad or evil reports is part of the fallen nature of a very person. Amen? Part nito sa ato, magiging magpakasasala. Pero, diri nababago ito. Depende ito sa ato bulig, ang ato ginihimo sa ato sarili. Nanon ato tatanggap, nanon ato pipid sa ato puso't isipan. Amen? Evil reports happens through the following sins. So, kaya sa pamagitan sini, doon ini nangyayari nga evil reports. First, whisper. Huring. A whisper is one who secretly or privately passes on evil reports to others. Sekreto pala niya. Di ba ito mga pasimple lang ako, Andre? Huring. Beware sa mga nahuring. Amen? Kaya si sekreto niya, di ka balito, di man ko kanya ginhuringan. Di ba? Ang problema si Ton, pag binaton ka, mahuring kat siya sa ligaw. Marang kang pagod ni Kuan. At sini. Siya wala siya kinalaman, balito siya pasipuno. Di ba? Sa patapak na-experience ko ito. Minsan din sa church, patapak sa pananampalataya, na-experience ko ito na nung mayon mga youth nga, maabot. Kanamang karay Diyos sumat. May marang ka, may daw, may pirasira. Pasod ka man, ay nano, kaya hindi ka dito dapat. Kaya dapat sa sini, may ano, mag-advise ka. Open ka tuyuanan. Sincere ka sa kanila. Concern ka. Pag uniin na, bago ngayon dito, marang ka, bago doon ni Achi. Mainig ko, kay dapat kunuswet kasi ni, kay ikaw kunuswet kasi ni, maabat na lang, kontra na ako. Abo ko kay na, wala mo natin mo si doon. Wala mo natin latak mo maraod si doon katao, ano? Then, gina-expose kasi sa Lord eh. Gina-expose, may paruan ko nala. Kumaan, maini ang ginsugat dito. Anay, makatatawa sa to, naalala ko, nag-reading. Maaraw na ako nga, mayaon good, para tulong si diri maupay nga istorya. Maupay nala, ato admin, nahibaruan niya. Hala, sa meeting, ginkukuan ako, warak tigog-tigog. Kasi nga, batasan ko, bisan ak nahibabaro, pag nahibaro ako nga, ini nga tawa, nagpakaraot sa ak. Hanggat kaya ko nga ma-overcome, nga diri ko ipahibaro sa kanya, maaramak na siya, naghimo si Ton. Diri ko itong ipapahibaro sa kanya. Kasi, sa ako, maaalo na siya. Diri magkakaupay ang amo relationship. Kay maaalo na siya, pag maaram siya, maaramak na siya. Ang may kagagawan si Ton. Amen? So, magtingog. Nanay, pag diri ko na ilog, nagtatangis ako. Mahigit ang anak yung nagtangis. Kaya ako doon, gipipigil sa sarili nga, gindadaan ko sa pagtangis. Kaya nadirak maglata. Amen? Nangyari doon. Kaya kita tawa, ako doon nga huring. Bulong. Palabas, bulong. Maling bulong. Then, at the end, kuha nito, naayos ta. Until now, dito maaram nga tao nga, maaramak talaga. Nga siya, pasimuno sa kaguluhan. Wala itong shake sa rabot. Amen? Na nato ginhimo, ipuligan ta siya ma-overcome niya ito. Amen. Hallelujah. Abago dito, ang lahat ng namumuhi ay ang laging nilang usapan. Ako raw ay ubod sama ang sabi ng bulungan. Bago sa MPB version. Influencing others to hate someone is an act of witchcraft. Ang bago ni Bishop Ibasan. Kapag ngayon, nag-influence siya kasi sa iyong tao para malangot sa iyong tao, act of witchcraft itong siya. And diri maupay ng espiritu ang ginhatag sa kanya. Poison. Amen. Para giko-control mo siya, gimamanipula mo siya para malangot liwat siya nga sa iyong tao. The spirit of Jezebel is death and murder. Sino nakila kang Jezebel? Tas ang kamay. Ito yung sasabi na ito nga, Jezebel spirit. Ito, ang rason nga nagtago. Si Elias, nagtago kaya wala.
Papatayin ko! Pamatay yan ako mga kuwan! Di ba? Nahado. Ang kanya spirit of death and murder. Sino nga nakilakan kan Ahab? Itong siya, asawa ni Jezebel. So, di rin pwede darama nakila sa spirit ni Jezebel, pero di rin sila aware sa spirit ni Ahab. The spirit of Ahab is influencing someone to hate another. So, kapag ikaw mahilig ka mang-influensya sa iba para malangot sa iba, sa iyong mga tao, mayaw ka spirit ni Ahab. Amen. We are only familiar with the spirit of Jezebel, but in reality, they are spirit married to each other. May mag-asawa ito. That the spirit of murder only begins to operate when the spirit of Ahab, which is influencing others to hate others, has achieved its purpose. Kaya, mayaot time nga, di ba, may nangyari sa kayakan, namatay. Kasi ibig sabihin, yung spirit ni Ahab, na-overcome na, nakuha na niya ang kanya purpose nga. Paghanap lasin kuhan, paghanap sin, pagkakataon, kay grabe, sunong ginihin mo sa mga tao, ay good dito, pag kailangan makabulos ka kung sino. Amen. Ito nga espiritu, ang nagsusulsul sa kanya. Ngayon, sa nagkayaon na, okay na mo, yun na siya pagkakataon, spirit na ni Jezebel ang bago ni Jezebel, sige, patayan na. Duha nga espiritu. Kaya, dili ka nga ni maagapan din sa spirit ni Ahab. Makakapasok si Jezebel spirit. Ang kan Jezebel spirit, ang trabaho niya pagpatay, dili la physical. Even sa emotional, verbal, mga panlata nga, bisan sa imo isip, yung kita mo nga na yan sa iyong tao, naka-imagine ka na, nagindasok-dasok mo na, ito sa langot, di ba? Pero wala mo pa ito mo, pero sa isip ba, uy, di ko lang pugutan ulo. Sito na, no? Spirit Jezebel ito. Amen. Nga nakasulod sa imo, nagsusulsod sa imo, nga umabot sa point nga mahimo mo ito. Amen. And ang cause ito, pud galit at hinanakit. Emotion ang gintitira, ang kaaway. Ang kanya ginto-torture na rin utak para dumulot sa ning imo kasing-kasing. Amen. Delikado ito. How many of us have hated someone not because we have a direct bad or evil experience with that person, but because someone has whispered unto us? Sino nakaranas na? Itong nga tao, waray talaga ito sa kinhimo. Pero nagparaan imo pangulaw sa itong nga tao, di ka na sunaruyang nga tao, di ka na sunatapod nga tao, tungod kay may nagsugad sa im nga, ay sa pagtapod kay maram ka sugad itong siya sini. Amen. Hallelujah. Naunahan ka, sindiri maupay nga istorya, kaya bisan man maupay nga tao para sa bisan nanong kanya ginihimo nga maupay sa sa plastic light okay. Nagsugat siyang utak nga ang bago ni Kuan ini main. Amen. Daramo si Ton. Dili na itong dapat dili sa ato ng mga anak sa Diyos. They are not our enemies before, but they became our one. They became one because Ahab had whispered to us. Ang para bulong sa ato si Ahab. Ang bawa niya, ay sitong pagkanong kay Maran ka pamamagawang ka isong maisog itong pulawi kang kayo mo. Pulawi ka sa nitsura. Pero ito pinanglihat, pero ito kuwan, liparong. Wala masarabutan na sa'yo. Diba? Sanglit ikaw man, mayaw ka kung tasurgaro, di ka na niya sugat kay nahalo ka. Kasi Ahab man, singa sa singa, halo, pagsugat na, di ka sa papansin, maaluhang ka. Diba? Grabe na lang itong espiritu. Amen. Naka-experience kasi doon? Nakaka-experience kasi doon. The friendship of Herod and Pilate. Nasa ito magkalaban ni si Herod na si Pilate. Pero, sa nito, ato na, yung contempt na nila si Jesus, may ang bulungan to, naging, alam niyo, naging mag-best friend pa sila. Kalamay pa, yung dating magkalaban, naging mag-best friend dahil sa bad reports. Amen. Kaya no? Na-influensyahan sa iyo nga, kailangan nito kay Marang kapwa nito siya. Sa ito magkalaban sa sila. Amen. Hallelujah. Ikaduha, a gossiper is one who magnifies and sensationalize rumors
and partial information. Abago din sa Proverbs chapter 11 verse 13, walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan iyong mapagkakatiwalaan. Proverbs 16:28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Proverbs 20:19, ang lihim ay nakakayag dahil sa mga chismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Makatulad dila. Mayong makatulad sini sa pagkalalalag. Mayong makatulad dila kapag pinanlabot sa diba. Amen? Proverbs 26 verses 20 to 24. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Kung ang bagay nagdidikit, kung ang baga kuno ay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Proverbs ini. Ang tunay na damdamin ng pagkukunwari ay maitatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Amen? Ito, masad, pero kung ano, kung gano'n, kasi kung dapat ibuligan ko, pero kaya namin kung kaya pala ikaw, kunwari, concern sa'yo, pala ito, kahit nalalangot siya sinong natawag, isususurang ka, na malangot liwat, kanya. Amen. Hallelujah. Number 3, a slanderer is one who seeks to destroy another's credibility or reputation with damaging facts, distortions of facts, or evil suspicion. Maraot nga hinala. Ano? Ito ngayon ang slanderer. Sa'yo nga tao nga naghahanap sin pamaagi para mawakay ang kredibilidad o reputasyon. Naghanap siya sin mga damaging facts. Ito makakawakay. Marang ka. Ito kunyari, ikaw, Christian ka na yan Saan tumayong ka-old life. Pero repent mo na ito, napapasulan mo na, or kunyari, mayon mga bugtugit na dati priso, mayon sa akin sa Sister Eva, no? Ang sayo nga elder yan, nasa sayo nga church dito, kilala na mo ang pastor. Plan niya, aram mo, kapatid, ito siya, bain apit dito sa iyong in Bible study sa kulungan. Kay, kuwan ito, ang bawin niya, dati ini siya nga napriso kay. Gibuta na ini siya, kaya lang tuloy to sarang mag-argmigo. Duha nga lalaki sa yung babae. Sa nag-irik nung sira, ang babae, karatidor, karatista ata, black belter. Saan nakainom na sira, yung kilastigo sira nga duha nga kalakinan. As in, yung kilastigo sira. Di rin na ginaasahan, pero ito na sobrahan na talaga, nagdilim at pangulaw siya. Si brother, patay niya babae, patulan niya, bilangunti siya, kaya kinasti ko siya nga tuwa. Ang kuhaw na ito niya, ito, na-praise siya. Then doon niya sa tulungan na kilala, Lord, maybe sa kaihata sa jail ministry, possible, yung gamit ministry sa Lord. Then, pagawas na niya, hingat na siya sa yung church, and yan elder siya. Sugat siya ang trabaho sa kaway, posible inihimong sa kanya. Kaya kanyari, mayaon karuyag mag-elder, di man siya qualified. Wala siya pagiging elder, pero tungod kay hataas ang kanya pagkulo sa kanya sarili, pwede siya mag-question kan pastor nga, ito na mo elder nga natin na preso. Mamatay tao ito, damaging fact. Diba? Napapasulan na ito niya, na-overcome na, pinatawag niya siya sa Diyos, gina-restore siya sa Diyos, pero gagamitin against sa imo, kasi tungod kay maraot ang kanya intensyon, naiipa siya. Kay karuyag niya nga, mas deserve aksiton, mas dapat ako ang mayaw CDD, kay Juan, diba? Siton.
Hallelujah. May talagisan nga, damaging facts or distortion of facts. Ginwawa kay, iniyan ka matuuran, pero totoo din, pero mayaon iiba. Gindi-distort niya para makraot or mali nga suspicion. Paano kung pamatayong itong dili? Nalakot ito, kaya pag nalakot ito, namamatay. Dito, qualified. Hello, waray qualified sa at si Lord na nag-qualify sa ato. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Numbers 14 verse 36. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel. May tutugisan ko sa iyo kanina. Ano? Sa Proverbs 10:18. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Sa ato pa, ganun term sa ato si Don San mangmang, bungog. Tama? Waray aram, tatanga-tanga, anji, sa siton. Kadiri ka nga ni ngaranan siton, ayaw pagpinanira. Ang bago tinuturong ko, Proverbs 10 verse 8. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Hallelujah. Proverbs 20 verse 19. Ang lihim ay, kanina iniginotro lang. Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang tila. Ay kung naman pinakoy upod saan, mahilig mag-chismis, kay magpaparihas ka mga duha, may transferring spirit, ibis na dili ka chismusa ka na ta, naging siya maritis, ikaw mamarisol, taga-sulsul. Amen. Hallelujah. Yan pa. Number 4, a busybody is one who digs up evil reports and make it his business to spread them by means of gossip, slander, and whispering. Ini matindi. Ada na sa kanyang tanan. Ano? Kunyari, busy sa pagpinanlabot sa iba. May kasungkila, ito, di rin mo mutang, busy-busyhan talaga siya. Pero mila aktibo. Aktibon mata, kung pinanhanap sa mali sa iba. Di rin na puruko. Ito na ang tao nga sa totoo lang, wala ginhini mo. Ang busy, ang kanya utak, kasi kanya mata, kasi ang kanya hiwa. Ito, si Konikit ang bot. Kuha mo sa dito. Di ka tirok ang kuha pa hindi. Kasi ito na, no? Aktibo sa pagpinanlabot. Ada na sa kanya ang gossip, slander, paging slander nga si pagpinan uring, hindi mao sa iba. Baga such an action is as great as sin, as murder, or stealing. Ang sugat ngayon si Ton, malakaan, mamamatay tao kasi makawat. Hallelujah! Kaya, sa atubangan sa Diyos ngayon, lupik mo pa at mamamatay tao kasi makawat. Api pang pagkawat. Ay syempre, kikakawatan mo siya sa kanya, dignidad, kumbaga ginwaakay mo. Amen! Hallelujah! About it is classified with this by God when He warns, let none of you suffer as a murderer or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. 1 Peter chapter 4 verse 15. But let none of you suffer as a murderer, as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Ang baga didi? Sa 1 Peter chapter 4 verse 15, let none of you merit suffering as a murderer, a thief. So darabang kanya verses nga sa'yo lang isusugad. Sa 1 Peter chapter 4 verse 15 ang Tagalog, ngunit huwag magbata ng ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Makilalabdong ka sa diri man angay pakialaman. Hallelujah. Nyara nga isang busybody. Ano? Kasi mamatiyan na pero mo. Parang kaya na kaya ginili mo. Amen? Number 5. There is ignorance of what motivates evil reports. According to James 3:14 to 18, evil reports root in bitterness due to personal hurts. Ini ang dapat maging aware kit.
kalimitan sa ato, sa past, mayaon kit mga naranasan nga nakasuol sa ato, grabe nga pain. Nga nag-cause sa ato paging bitter. Mayaon mga butang nga waray ka address nga issue. Kunyari, na-inlove ka, grabe na-inlove ka talaga. Tapos, nagayang ka in relationship, tapos, git-betray ka, nasulang ka as in, dewa ka pakabulos. Then, okay na, lumipas na at maihang ang panahon, ang kahon na mo okay na. Pero tungkol si doon nga, at kung hurt nga kahon na mo, ito suol nga, at sa imo, tinago mo, nga waray ka address. Di ka naabat nga nagiging bitter ka. Kapag mayaon mga situation nga sugad siton, na ingon sa sugad siton, affected ka. Ano? Due to personal hurts iton. Kaya pag nag-advise ka, may something sa nim advice kinano, i-relate mo sa imo, langot, sa una, nga ginpapasa mo sa iba. Nagkukos ka pa, naghahatag ka pa sin spirit of rebellion para la ma-justify iton nga espiritu nga aada sa imo. Ano? Ada na gawas iton an deception. Amen. Kaya nga, kapag ang tao nga imo ka istorya na mati sa imo gisusugad, na dideceive siya, nga matatranspiran siya kung nano nga espiritu an mayaon ka. Amen? Kumbaga, i-justify mo yung past action or attitude mo nga yung pagiging, yung character nga mayong ka, kunyari, na adaan imo ka iba nga siya lugod na ini, tapos ikaw san una so sinanim naramda ini and imo naranasan, parang nagiging bitter ka talaga. Kunyari, nakikita mo ito na nangyari sa'yo, tapos ari mayaw din na tutuman nga kuhaan, kumbaga sira man ang pinagtakpo sa Lord, ikitan mo nga, kaubay na lang, di ka nan imo advice sa'yo. Sana kitan mo nga parang sira talaga, masad ka, kasi itong kay, malay mo ni na-insert na rin. Kasi ito, ay pag ginawa sa itong kay, pakuhan mo, pagdatong sa time, mainim. Kasi, ginrelate mo sa imo. Amen? Hallelujah. Kung taman waray na si itong sa ato, suwet si itong. Amen. Kailangan ma-address. Itong isusugad niya, emotional healing. Dara mo sa ato, and kailangan mag-undergo emotional healing. Ano? Ay, pero may daogan ng emotion. Ay, waray ka a-address. Ano? There is ignorance on how susceptible we are to evil reports. We enjoy hearing them because they exalt us. They bring down or hurt those whom we dislike. This is our weakness due to our fallen nature. We love evil reports either as carrier or listener. Parang nag-enjoy din sa pinamati, lalong-lalo na kapag lalalangot din sa kanya, gini-istorya, ano, ang kanya huwakay ito ato kinalalamtan, nag-enjoy lakit si Ton. Ano? Anong nangyari, kung di rin ikaw ang parang istorya, ikaw ang tagapamati. Amen. Bayan ang katsong kilala. Para maging close kang kaduha, kailangan, bayan ka sa kanya, pero may i-istorya nga mabara sa kanya, kinalalamtan. Ano? Ang kanya pabor, hatag niya sa imo. Pinaura ka niya, tinagad ka niya, kabigan niya po, nakakita nga ni Sim, gibay sayan mo dito. Hinka kami ko, halika. Piso ka pa dito. Ani ba rin nakakaduok sa kanya kay, kumbaga, pero may haman, sisito, mayon. Hindi nakakaduok sa kanya, pero mag-imang lang iba nga, ikaw, hinka kami ka, halika. Halika, kumain ka dito. Hindi ka, mag-start ka na sa imo, istorya nga mabara sa kanya kontra. Kasi doon, hallelujah, kaya lang kung kilala. Magsagam ka sa kanya, sumuot ka nga. Kanya, may siya ginistorya, sumuot ka nga. Wala, diri kay kuan, wala. At ito, isuhan mo man ang kamuturan, ikukontrahe ka, ay nagul, pagpakita sa kanya. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. There is ignorance of how Satan uses evil reports. Satan wants to use conflict to cause Christians to close their spirits toward each other, causing an emotional wall to separate believers. Satan wants to use conflict